Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 3 rebeldeng NPA na sangkot sa pagpatay sa guro, arestado sa Masbate, 526 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Philippine Navy sa Western Mindanao. Militar, pulisya, LGUs at government agencies nagsanib puwersa sa Eagles Hope Defense Exercise sa Davao Oriental. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang 3 hinihinalang miyembro ng New People's Army na sangkot sa pagpatay sa isang elementary school teacher sa Masbate noong 2010. Kinilala ang mga sospek na magkapatid na Abe at Rex at kanilang pinsang si Noy na pawang umano'y kasapi ng NPA at kabilang sa most wanted list sa regional at provincial level. Ayon sa CIDG, inaresto ang 3 sa magkakahiwalay na operasyon sa mga bayan ng Kataingan at Palanas matapos maglabas ng warrant of arrest ang korte sa Masbate noong Nobyembre 20 ng nakaraang taon. Tinukoy ang biktima na si Mark Francisco, isang guro sa San Isidro Elementary School na pinaslang noong July 9, 2010 habang pauwi. Ayon sa mga otoridad, ang pagkakaaresto ng 3 ay hindi lamang hakbang para sa pagkamit ng hustisya, kundi maituturing ding tagumpay sa kampanya kontra terorismo. Mahigit 526 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Philippine Navy matapos mabigo ang 2 magkahiwalay na tangkang pagpupuslit sa Western Mindanao. Ayon sa Philippine Navy, 21 individual ang naaresto sa isinagawang operasyon noong Mayo 13 at Mayo 15 sa ilalim ng Naval Task Force 61. Sa unang operasyon, naharang ng mga tauhan ng Navy ang isang motorbangka habang nagsasagawa ng routine maritime patrol. Dito nadiskubre ang 2,590 na master cases ng undocumented cigarettes. Makalipas sang 2 araw, isa pang motorbangka ang nasabat na may kargang tinatayang 1,400 master cases ng smuggled cigarettes na umano'y nagmula sa Tawi-Tawi. Kaagad namang itinurn over ang mga nakumpiskang sigarilyo sa Bureau of Customs Port of Zamboanga. Naharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act No. 12022 at iba pang batas kaugnay ng illegal importation at smuggling ang mga naarestong suspect. Pinagsanib ng militar at iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang puwersa sa Eagles Hope Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Mati City, Davao Oriental noong Mayo 16 upang palakasin ang kahandaan laban sa security threats, sakuna at iba pang emergency situations sa Eastern Mindanao. Pinangunahan ng Eastern Mindanao Commando East Mincom 1001st Infantry Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Vince James Bantilan at pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental ang pagsisimula ng exercise na nilahukan ng Office of Civil Defense o OCD, Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Health o DOH, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Public Works and Highways o DPWH, Philippine Red Cross, DICT, Reserve Units at iba pang partner agencies. Ayon kay East Mincom Chief Lieutenant General Adonis Ariel Orio, layunin ng aktibidad na subukan at pahusayin ang koordinasyon, response systems at interoperability ng mga ahensya sa panahon ng territorial at civil defense contingencies kabilang ang natural at human-induced disasters. Nakiisa rin sina Major General Almer Suderio, Deputy Chief of Staff for Operations J3 AFP at Major General Alvin Luzon, Commander ng 10th Infantry Division. Sinabi naman ni Governor Nelson Dayanghirang na mahalaga ang mabilis, organisado at magkakaugnay na aksyon ng mga ahensya upang mapanatili ang seguridad, katatagan at kaligtasan ng mga komunidad sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.